Ito kasing mga pusa, lampungan ng lampungan. Nakikita mo ba ang refleksyon mo sa telepono? Kung oo, yan ang itsura ng wala na namang pera. Kung balikan man ang hirap luha. Lahat, ito ang paborito kong desisyon na. At bumalik tayo dito sa Antipolo kasi pinalitan natin yung tibig labnog Phycoseptica na nakuha natin dahil namatay kasi naapektuhan ng mga paglalampungan ng mga pusa. Kapaligiran ng ingay at ng Gulo, di ko pagpapalit. Ngiti mo sa mundo. It's another vlog na naman tayo ng compilation natin ng video hunting collection ng bonsai materials. Andito tayo ngayon sa Ortigas Extension. Papunta tayo ng Antipolo kasi papalitan natin yung kinuha nating tibig Phycoseptica na nakuha natin last time nung pumunta tayo rito sa Antipolo, dun sa may tulay. Unfortunately, nag-expired kasi yon dahil katulad ng sinabi ko, nakita nyo naman yung pinaglalagyan ko ng mga bonsai material natin na nakokolekta, di ba? Maliit lang na espasyo yon. Nagkataon may mga pusang naglalampungan. Nasagi tapos nalaglag. Nagkagalaw-galaw na. Ngayon, mahanapan niyo ako syempre ng update nun. Kaya ito na yung pinaka-update natin. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, meow, meow. Huwag na tayong malungkot dahil kagaya ng kasabihan, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Paano kung bulag at saka bungal? Hayaan na nga natin yan. Eto, may papakita pala ako sa inyo. Ayan o, base ng Phycoseptica labnog tibig. Ayan o, labnog yan, tibig yan. Tingnan nyo yung dahon. Diba? Ang taas oh. At kapuputol dito sa parte na to ng baba, nandun na sa taas yung lahat ng mga sanga. Ayan oh. Pero tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman yung base niyan, di ba? At dahil sa mata, ngipin sa ngipin, tibig sa tibig. Tatlo kasing puno yun dito. Ito yung pangalawa. At tingnan natin. Hindi masyadong wala ito. Walang kinalat na ugat ito. Ang ugat niyan nandyan sa ilalim ng semento. Alangan namang tibagin pa natin yan, di ba? Meron pa kasing isa dito. Ayan. Ito, tingnan natin. Mas nakalalamang ito, mas potential siguro. Pati sa size. Ayan o, di ba? At tingnan niyo yung ugat o. Palakas. Kunin na natin, pagtatagalin pa ba yan? Kung naalala nyo, yung vlog natin sa Tungkong Mangga, yung papuntang highway sa Norsagaray, no? May nakuha ko doon na 4 na tibig, kung hindi ako nagkakamali. Tapos dalawa doon, malakas at mabulas yung mga pagsulpot ng dahon. Pero yung dalawa naman, hindi. At ayon sa obserbasyon natin, nakita natin na yung maraming mga tinubo na sanga, maugat yon na ang ugat, yung sabi ko nga sa inyo, yung mga parang gating. Yan o, katulad dyan o, yung nandyan sa nakuha natin na to. Maraming mga ugat-ugat na maliliit. Iingatan natin ngayon yan. Hindi natin tatanggalin, hindi natin puputulin. Isi-safe keep na natin to na mabuhay. Itong ipinalit natin kasi hindi na tayo babalik dyan para kumuha ulit. Wala na tayong makukuha dyan, nakapalit pa niyan. Pero ang pinaka the best, mag-follow ka at mag-subscribe ka. Siyempre, para wag mong ma-miss yung mga susunod na mga video adventure natin na i-upload. At kaya, nang tinatanong ko sa inyo, gusto mo ba magkaroon agad ng bonsai? Pumili ka. At ngayon naman, pupuntahan naman natin yung pagkukuha natin ng bato. Isang piraso lang naman yon sa gilid ng kalsada. At bala kasi natin na i-rock over road. O root over rock. O rock baby rock. Root over rock. Itong ating kinuha materyales. At yan yung bato. Huwag nyo na muna intindihin yung bato na yan kasi pinakita ko lang sa inyo at
malalaman natin kung ano magiging itsura nito kapag nailagay natin dyan yung bonsai materials na yan na kinuha natin, no? At sa mga nakafollow sa akin na mga gusto rin mag-hobby nitong bonsai at maging bonsai enthusiast, basta ulit-ulitin nyo lang yung nakikita nyong proseso dyan ng ginagawa natin sa mga bonsai material na nakukuha natin. At kung meron kayong tanong, edi i-comment nyo lang dyan sa baba para kung alam natin ang sagot, edi sasagutin natin. Yan naman proseso ng pagbubuhay ng bonsai materials ay paulit-ulit lang. Meron lang mga species na dapat tandaan ninyo na masiselan at hindi pwede yung katulad ng ginagawa doon sa ibang species. Katulad ng Labnog Phycoseptica na to, isa ito sa hindi masyadong maselan na species. Pero may pagkakataon, ang pinakamahirap lang talaga ay magalaw ito. Kaya ginawan ko na ng kulong itong lugar na to, hindi na to mapupunta ng pusa. Thank you! Woo! Ang importante, nakapalo ka.